Alright, after 16 days ay meron ng development about kay Pastor Gibuloy. Ang tanong, paano nahuli ba? Sumuko ba? Sumurinder ba? Yun ang ating alamin. Kasi nga, from day 1 to 16, ay medyo masalimuot ang nangyari doon sa pagitan ng PNP at Kingdom of Jesus Christ. Ayan. So, tignan natin. Hisay-hisayin natin. Hima-himayin natin. For 16 days, ano nga ba yung nangyaring development about kay Pastor Gibuloy? Okay? Panoorin natin itong si General Torre, Nicolas Torre III. And then, ipapanood ko sa inyo yung isang tao na reason why si Pastor Gibuloy ay nag-voluntary surrender. Ito muna sino? Si General Nicolas Torre. Okay, panoorin natin. Ano yung kanyang papel after 16 days na paghahanap? Naghukay-hukay pa ng heartbeat sa ilalim ng lupa. Pero panoorin natin, okay? Para fair. Ito po yung kanyang sinabi. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Gibuloy. Apo. I really do not know the details. Pakitanong nyo na lang ko si SILG kasi siya talagang nakakaalam ng mga detalye nito. Kami naman ay mga bystanders lang dito sa Davao. Ano pong pakiramdam, RD? Yan, na maliwanag guys ay parang hindi alam ni General Torre ang nangyari kay Pastor Gibuloy. Bakit nandun na nag-surrender? Kasi nga sinasabi ng mga iba, lalo na si President natin na Aristo daw. Okay? Napanood natin sa video si General Torre, sa bibig niya mismo ay hindi niya alam. Again, panoorin natin. Kung paano po nahuli si Pastor Apollo Gibuloy. Apo. I really do not know the details. Pakitanong nyo na lang ko si SILG kasi siya talagang nakakaalam ng mga detalye nito. Hindi niya alam. Kawawang Torre, bakit nga'y hindi ka pa kasama sa group chat? Kasi nag-announce si Benjamin, si DILG Abalos. Sabi niya doon sa kanyang Facebook, nahuli na si Pastor Gibuloy. Pero kabaliktaran walang nangyaring huli-huli or arrest-arrest. Kasi nga ito yung reason why. Ito yung taong to kung bakit napapayag si Pastor Apollo Gibuloy na mag-voluntary surrender. Panoorin natin. Habang ako ay nagtatrabaho, ayan, sagot-sagot dyan sa baba. One word Tagalog. About dyan sa nangyaring sigalot between PNP General Torre pala, PNP General Torre at kay Pastor Apollo Gibuloy sa kanyang mga kasama dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Ayan, ito po yung tao guys na reason kung bakit po nagkaroon ng negosasyon. Okay? Kumbaga tulay yung bridge ba para magkasundo-sundo, ganon, di ba? Siya yung tulay. Si Davao del Norte Governor. Okay, panoorin natin. Alright, habang ako ay nagtatrabaho, galingan nyo guys about sa one word Tagalog about dito, sa topic na ito. Sana may manalo. Okay, game na. I-play na natin. Play. Okay, Gov Live tayo no, sa GMA Regional TV 1 Mindanao at nais malaman ng publiko kasi isa ka sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo Gibuloy. Can you give us details on that? Yes po, because during
nabasa ko, alam naman natin na very hot issues pa. Nung succeeding tumatawag sila sa atin kung sana patulungan sila na makipag-dialogue sa Philippine Army. So, doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang na nilapitan ko ang assigned na battalion commander dito sa 60 IP. At sinabi ko na mayroong isang confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng QGC through Attorney Bobby Toyo. So doon po nag-umpisa na nagpasilitate po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako ay nag-bridge para naman mag-abot itong dalawang grupo. So nung succeeding mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties. At kahapon doon nag-desisyon. At bago pa yun, so nung Saturday, yun ang parang semi-final namin mag-uusap. At ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Attorney Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun. At sila na ang nag-facilitate yung Board of Directors na QGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start, nag-contact si Attorney Torion for that, you said, negotiation? Nag-start po ito noong August 30. At parang medyo malabo kasi hesitant tayo. Hesitant yung Philippine Army. At si Attorney Torion din, siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila. Kasi nga, dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict kilos na nangyari doon sa UGC. So, tayo naman, sabi ko, kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang tulong na to, so dapat siguro magtiwala yung both sides. Both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the Board of Directors na UGC. Okay. Okay, sir, I understand that some of na pag-usapan ay confidential, but can you give us when was the time na nag-agree na and ano po yung napag-usapan? Nung Saturday. So Sunday voluntary surrender si Pastor. Nung Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na dalahin ng QGC Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy. And doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din, sabi ng Army during sa dialogue namin na huwag namin alamin kung saan kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat pagka magkaroon ng trouble during
transfer or pagdala kay Pastor Kibuloy na walang masisi doon sa kausap. So, after doon, ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So, ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang QGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga isap, at pag nandoon na, ma-secured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor, hindi mapulaw si Pastor, hindi masaktan o hindi naman disgrasya. So yun naman ang in-assured ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Okay, sir, paano po yun? Kasi the PNP was saying na sumuko sa loob ng KOJC compound. Ano po ba talaga yung nangyari? Kasi from the structure daw siya lumabas eh. Yun, Certain building. Yun ang hindi ko na alam. Dahil nag-out na nga ako sa negotiation noong Saturday. So doon na lang, hanggang doon, kasi sabi ko na establish na yung tiwala nyo sa isa't isa. So mayroon na kayong trust and confidence at decided na maglabas si Pastor. So hanggang dito na lang ako nung Saturday meeting. So after that, nalaman ko na lang kagabi during I attending the Philippine Fraternal Order of Eagles meeting in Waterfront, nag-text na sa akin na nandun na, sumuko na po si Pastor Kibuloy. Was it through parang call or in-person negotiation with Attorney Torion? Sa ano doon, yung laman lang ng negotiation namin na yung assurance ng Philippine Army. Kasi nga, di ba, PNP yung pumasok sa QGC. So, ang kanilang tiwala ngayon nandito sa Armed Forces, sa Philippine Army. So pinili nila yung ISAP na yun ang kausapin nila. Kaya yun din ang ginawa ko na makunik lang ang side ng ISAP through the Battalion Commander of 60IB, si Lieutenant Colonel Damadi, para siya na ang bahala at during the starting of the negotiation, nire-request din nila yung presence ko. Kaya nga, parang ako ang maging third party o witness doon sa lahat ng pinag-usapan na walang mangyayaring double cross sa negotiation during sa mag-decide na magsuko si Pastor. Sir, personal ang yung negotiation, personal? Yes, personal po namin ginagawa with Attorney Torion at yung board of directors ng QGC. Sir, on what terms? ISAP. On what terms po yung specific na napagkasunduan? Bago sumuko si, ano po yung specific na, on what terms po yung nakapagsunduan bago nakapag-decide po si Pastor na, okay, sige, susuko na ako? Hindi ko na alam kung ano yung reason. Basta, ang pinapasilitate ko lang doon is yung pag-uusap between two sides, the Philippine Army, the ISAP, and the side of QGC with Attorney Torion. Siguro kita natin na pagod na siguro, pagod na ang lahat. Sir, if I'm not mistaken, may nag-surrender din ng mga NPA leaders sa inyo at ngayon, ikaw din yung naging tulay.
dun sa pagsusuko? Siguro nakita lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng posisyon na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa may deliver natin yung pinag-usapan. Alright. Sir, may I know ba? Bakit kaya ikaw napili? Meron pa bang personal connection with the group? Wala kami personal connection po ni Pastor, pero si Atty. Torion, siya po yung naging legal counsel po na nasuspindi po ako ng 3 months. So hanggang ngayon may existing trials kami hinarap. Siguro yun din ang nagtulay dahil nung nakasama ko na si Atty. Torion, nalalaman din niya yung history, yung background ko na yung mga LTEs din dito. Ako ang kapartner ng Philippine Army in performing the programs of counter-insurgency program ng Philippine Army. At nalaman din niya na may marami tayong kakilala na mga retired general and present na commanders dito sa ating IT. So, siguro yun ang naisip ni Atty. Torion at ng Board of Directors ng QGC na ako yung kausapin nila at alam nila na may connect tayo sa mga commanders na hanggang ngayon ay sila pa yung nasa pwesto. Clarify ko lang po, 2 beses lang ang naging meeting nila with you. First is with Battalion Commander muna hanggang sa parang maganda yung development sa pag-uusap. Na-establish na yung parang kumpiyansa. So tiwala. So before Saturday, bumaba na yung Deputy Chief ng ISAP, si Colonel Ruiz. And yun na, nung Friday tapos Saturday, yun ang makasunduan ako. Mag-final na talaga ang decision ay mismo si Chief ISAP Peralta ang magsundo kay passport. At yung PUGC naman, si Atty. Torion, siya naman ang mag-inform sa mga PNP commanders tulad ni General Silo at lahat ng PNP commanders kay RD, sila na ang mag-inform. So, yun na ang parang doon na sa final, malapit na sa final. So, hanggang doon na lang ako. Hindi na ako tumawid pa hanggang sa yung the day na voluntary na mag-surrender po si Pastor Apollo. Okay, since August... Tumawag na ba sa inyo si Pastor Piculoy? O nagkausap na ba kayo? Hindi po. Nakausap ko lang yung PUGC Board of Directors. At nagabi, ang kausap ko yung ISAP at yung Battalion Commander natin dito sa 6th City. Sir, since August 30, the start of the negotiation or the communication with Atty. Torion, was it a daily basis since noong Sabado? Hindi ba yung schedule po? Hindi sa schedule nila. At advance naman din sila na tumatawag sa akin. Go. Pwede ba namin ma-schedule naman na magbigay sila ng date na pwede marinig ko rin sa Philippine Army at sama-sama kami doon para sa yun nga, yung purpose na lang mag-volunteer na si Pastor na Nabilang mo ba doon? Mga ilang beses kaya? siguro yung pakikita na siguro may mga 7 times Pupunta sa mga cops. bukod doon sa tawagan. May dumating ba sa pagkakataon na parang fail yung negotiation? Sa umpisa, parang sabi ko nga,
parang hindi matuloy. Kasi matagal din na-establish yung tiwala sa grupo. At saka yung ISAP naman at ang yung Philippine Army, isitan naman sila kasi yun nga, ang sabi nila, nandoon na sa PNP, nandoon na ang PNP sa loob. So kung saan man ang area, may mga PNP. So sabi ng Philippine Army nga ng ISAP na kailangan ito, kayo talaga ang magdala, hindi kami papasok doon po sa area, lalo na may PNP. Kailangan ilabas nyo muna bago kami. So pag sa amin na, kami ang mag-assure sa security ni Pastor Kibuloy, and bago natin tawagan din pag cluster na, laro na yung situation, ang bago tawagan yung PNP commanders assigned Davao Region. At yung negotiation, sila na rin ang magtawag sa taas. Okay, sir, can you tell us on what time of Saturday on September 7 nag-decide si Pastor Apollo Kibuloy? Was that after or before the ultimatum of the PNP? Noong Saturday, hindi pa sinabi ko anong oras o parang sabihin na lang natin yung negotiation. Kami nga after nag-usap, the board of directors, auditorium. So kami doon sa ISAP at ng Philippine Army, sabi namin, nag-usap kami na we can consider 90% negotiation. So sabi ko, kayo na lang ang bahala na magpatuloy dito sa negotiation. Kasi yun nga, gusto kong mag-out, at least nandyan naman sila. Itong lahat ng negotiation, pinaalam naman ito properly na ini-inform ng ISAP ang kanilang nakakataas. So ito lahat well-informed negotiation nung malapit na madating. So yung pag-decide ni Pastor probably in the afternoon? Hindi ko na po alam Okay. yung final decision. At yun nga, hindi ko na alam na anong oras dumating, anong oras nagpakita, anong oras na nandun sa kamay na ng ISAP. Tinawagan na lang doon mga 6:30 PM yata. Thank you so much sa effort mo. Talagang nandito na po si Pastor. Sino po yung tumawag sa'yo? Si Lieutenant Colonel Gabati, yung battalion commander po ng 60I Philippine Army. Ano masasabi niyo, Gov, na naging tulay po kayo? Parang naging instrument lang tayo dito at pasasalamat tayo. At least na nawakasan na yung talagang parang heavy conflict na nangyari sa Davao City. At alam naman po natin ang dami ng nasacrifice for that situation. At hangad lang natin kung anong maitulong natin para sa kapayapaan ng ating bayan. Okay, last question na lang. Was it in Davao or dito sa Del Norte yung negotiation in person? Davao City. Davao City. Naghanap kami ng area at yun nga, may bahay din ako doon para sa pag-aral ng anak ko. Parang simple lang na pag-uusap. Hindi naman matagal na kwentuhan. Tapos at least na kita lang hanggang sa na-establish namin yung tiwala sa isa't isa. Alright. Kailan po nalaman ng PNP na si Kibuloy ay magsusulat? Sa tingin ko, yung ang usapan kasi pagka nandoon na si Pastor Kibuloy sa kamay ng ISAP, Philippine Army, bago i-inform. So, wala akong talagang total idea kung kailan na-inform ni Atty. Torion ang PNP dahil ang part po ng
QGC Board of Directors at ni Atty. Torion, sila po yung bahala mag-inform sa PNP pag nandoon na po na-secure na ng ISAP, Philippine Army, si Pastor. Okay, if that's the case, Gov, so nauna pa nalaman ng ISAP kaysa sa PNP. So, that's after sabi kasi nila, nagbigay ng ultimatum eh. Yun po ang hindi po masagot kasi out na po sa part ko yung situation. Okay. Thank you, Gov. Okay, yun mga kapuso, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, isa sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy at other co-accused. So, ayun, sa Davao City, no? Sa Davao City siya sa Davao City yung taxation according to Governor Hubahib. So, sa Davao City nangyari yung negotiation, nag-start ng August 30 nagsimula yung negotiation, and not really the daily basis yung negotiation, para 7 times daw, until no Saturday na nakapag-decide na sumuko si Pastor Apollo Kibuloy and the other co-accused, kasama si Attorney Isailito Torion. So yun yung hindi pa malinaw sa ngayon kung, kasi sabi ng PNP, nagbigay sila ng ultimatum. Ultimatum daw, ay 24 hours na ultimatum para sumuko. Pero napanood natin si Tore, wala nga siyang alam. Pastor, papasukin na nila yung isang building doon sa compound. But ang sabi naman sa atin ni Governor Hubahib na hindi malalaman ng PNP ang pagsuko ni Pastor pag hindi pa siya nasa kamay ng ISAF or Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. So yun yung malinaw. Nakipag-negotiate si Attorney Isailito Torion sa Armed Forces of the Philippines at hindi sa Philippine National Police. Alright, so ang negotiation dito sa Davao isinagawa. So para sa karagdagang detalye, abangan nyo po sa abangan natin, okay? Salamat ha. Again, credit sa'yo to, Miss. Ito po si John T. Esteban. Okay, ang video na ito ay credit kay sa ito sa One Mindanao. Dito kay sa One Mindanao, i-credit natin sa One Mindanao yung post. One Mindanao, ayan One Mindanao, ayan. Puntaan nyo guys, i-like nyo na yung One Mindanao, okay? Ang ganda ng reporter ng One Mindanao, ayan, napanood na natin yung dahilan o reason why sumuko si Pastor Kibuloy, di ba? Mamaya. Luksi-luksila. Luksila. May customer ako doon. Luksi-luksila. So sana may manalo ngayon. Excuse me. Lumakon tubig. Nangangat. So sa mga hindi pa nakapanood, again, pumunta kayo sa One Mindanao. Doon yung malalaman yung buong detalye, no? Na nakipag-usap yung kampo ni Kibuloy via Attorney Torion sa Armed Forces of the Philippines, hindi sa PNP, diba? Kasi naman, bakit nga naman sa PNP hit na hit nga nila si Marvil saka si Tore, diba? Kaya dito natin malalaman, makikita na walang accomplishment na nangyari kay sa 16 days na pag-stay ng PNP doon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Walang nangyaring accomplishment, di ba? Agaya lang yan yung kay Alice Go, Sheila Go, at saka Sandra Ong.
walang accomplishment diyan si Abalos na nakipag-selfie pa na nakasmile kay Alice Go. Wala siyang accomplishment. Indonesian government ang nakahuli sa hindi ko manuman, yaman. Don't go. 下面的收钱。那你微信扫？ Hindi ko don't go. 哦，我那里头还有点零钱。 Okay? Again hindi sa sinisiraan ko yung government ni kasi nga parang 一个好多钱。 wala naman silang big accomplishment pero pag nagsasalita sila parang wow naman. Hindi ko. Lalo ngayong tatakbo si Kwan. Kaya ganyan nagpapabango si Abalos kasi tatakbong senador. Si Saplok. 多少钱啊？ Si Saplok mana. 怎么这么贵啊？就是两个本子。 Okay la, liko sapman, liko lukman na. Ang arte ng aking mga customer, di ba? O di ba? Ang mga customer dito guys, pag naninigaw, ay sigawan mo din. Sa Pilipinas, pag naninigaw, excuse me. Sa Pilipinas, mga customer doon, maarte. Pag alam nilang, kasi sa Pinas, customer is always right. Sa Pinas, feeling nila, mga mayayabang, di ba? Dito pare-parehas lang, bibili ka man o hindi. Kung sumigaw ka, di sumigaw ka rin, ganon. Sa iman. Kagaya nito, mabait yung customer. Pag di mabait din ako. Pag hindi mabait, bahala ka dyan. Okay? Kaya sana may nanalo guys sa iman. Get ko. Wait lang, may customer tayo. Sapa.哎，我不了没了。 Yan yung man. Yaw yung man. Si Sapa. Oh. 张医生，买，我后面你俾40我咪得咯。 Thank you. 係啦。 Ang init. Pinagpapawisan na ako guys. Iyan na natin. Wala pang sausaw. Sapsi. 30啊， Kaya. 太乖。 So, sana may naliwanagan, ano? Para kasi marami nagtatanong, paano siya nahuli? Yun yung reason kung paano siya, hindi siya nahuli. Sumurinder, voluntary. Malaki ang tiwala niya sa ISAP. Diba? O sa Armed Forces of the Philippines. May balita nga guys, may nakalap, may 要 chismis. 要硬币。 Yat man nasa sapsi. 哎呀妈， Ayan. May nakalap akong chismis. 这个一蚊的。 Oo, okay. OK。 Kasi alam naman natin na yung Vice President at saka Vice President ay medyo hindi na sila happy. Hindi na sila kumbaga ay mayroon ng gap. Diba? Kasi kahapon, diba kagaya kahapon, yung budget hearing ng President kahapon and 15 minutes tapos. Walang tanong-tanong, tinerminate kaagad. Yung budget, tinerminate agad yung budget ng tinerminate, ibig sabihin wala nang tanong-tanong, wala nang deliberasyon, wala nang paano ginastos yung budget ng president, walang ganong mangyari. Nagkaroon agad ng termination, approve kagad, o diba? Yun yung matindi, ano? Pero itong si Vice President, ang dami-daming kinakalkal itong mga congressman. Mamaya yung part 2 ng kanyang kasi nga dinipay yung kanyang budget nung nakaraan.
umabot ng 5 oras, hindi siya inapprove. Tapos magkakaroon ng 5-2 mamaya. Abangan natin kay Vice President Sara Duterte, ano? Kung ganun ulit yung gagawin nila, kagaya nung nakaraan. Ang liit ng budget niya, 2 billion. Kumpara doon kay President, ang laki ng kanyang budget, ano? Almost 10 billion something sa kanyang intelligence at sa confidential funds, ano? Ang laki ng budget. Sa mga nag-intriga, bakit ang laki ng budget ng Vice, ano? Samantalang si Lini daw, dati ang budget daw ni Lini is 700,000 yata. Guys, si Lini, kung ikumpara nyo naman kay Vice President Jojima Binay, dati Vice President, 200,000 lang. Ngayon si Lini ay 700,000. Isikwan si Sara, mas malaki na yung kanyang yung budget niya, kasi mas marami na rin siyang satellite, kumbaga satellite offices, diba? Nagpinatayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So, tabangan natin. Then, yung sasabi ko, meron akong nakalap na chismis. May nakalap akong chismis. Ito yung nakalap ko na chismis. Diba, ang Armed Forces of the Philippines dito sa Top Cars Manila, i-search na natin yan, Top Cars Manila, bago ako mag-end, sabihin ko na yung sagot about dyan sa nangyari dyan sa Gibuloy, Apollo Gibuloy, ano? Hoy guys, hindi ako taga Kingdom of Jesus Christ. I'm a Katoliko, guys, Katoliko tayo, guys, ayan. Okay? Sige, magpasos tayo. Ano to? Top Cars Manila. Kasi na ba to? Nakita ko sa post na to, sa post dito sa Top Cars Manila. Saan na ba yun? Pero hindi pa naman siya confirm. Pero kung lang to, again disclaimer, ipakita ko pa, then basahin pa. Yan po ang nakalagay, screenshot natin. Basahin na lang natin. Sabi dito, breaking news. Dito basahin natin yan nakalagay dyan. Ang sabi dito sa nakalagay ay dito, breaking, unconfirmed yet. Unconfirmed pala, no? Parang Marites. Kaya nga nasagap natin yung Marites. Unconfirmed yet. Credible source. Palitin natin yan para makuha natin. Nakikialam naman tong customer ko, chismusa din. Parang itong binabalita ko din ito, chismis na ako. Akong chismis dito sa Top Cars Manila. Sabi dito sa Top Cars Manila, ilapit na. Nakikita nyo ba? Malabo. Ilayo natin ng konti. Kasi pag kino-close up, malabo. Sige ko ako ng ballpen. Pupunta natin Yan. Ang sinasabi dito ay ng Top Cars Manila, breaking unconfirmed, disclaimer, binabasa ko lang, unconfirmed yet credible sources suggest a growing rift. Ayan, rift, yung ay RIFT within the ranks of the Armed Forces of the Philippines. High-ranking military generals are said to be withdrawing the loyalty to Commander-in-Chief. Sino bang Commander-in-Chief? Ang ating presidente, nako po. And President, ayan na nga, Ferdinand Marcos Jr. in what appears to be a major blow to the administration. Sources claim the Defense Secretary unable to maintain control may have been forced to resign as this potential fracture within the military unfolds the political stakes are rising. O diba? Sabi dito, the political stakes
are rising. Stay alert for further development. Dito sa baba. Okay? Matindi to guys pagka na. Pag totoo ito, no, kasi nakalagay pa naman ito unconfirmed yet credible sources. So i-disclaimer natin na ang nakalagay naman dito sa Top Cars Manila na post ay breaking news, unconfirmed yet credible sources. So ito ay facts lang na. Kumbaga ay abangan natin kung ano ba kaya ang totoo, ano? If sakali yan ay totoo, nako po, Diyos mio Marimar, abangan natin, okay? At abangan ko sino manalo guys din sa baba sa ating pinihin nyo for Gcash 1,500. Sana may nanalo. Oh, ay ang pagsuko ni Pastor Gibuloy sa Armed Forces of the Philippines. Okay, ito na ang sagot. Ang sagot ay congratulations. Ano kayang sagot? Dapat correct spelling nga, correct spelling. Correct spelling. Sana may nanalo. Correct spelling. 740 na. After na i-upload, premier agad. Ang tamang sagot. Congratulations. Sana may sulat natin. Okay. Mambolo Sunman Hongman. Sunman. Wait lang, wala naman yung ika. Husek. Diba? Ang sapi. Okay, ang tamang sagot na araw nag-ses. Malakas yung araw. Na masisisirap ako. Sa Tagalog yung nasisirap ay na tawag doon. Nasisilaw. Okay, stop na. Ang tamang sagot ay ang tamang sagot, congratulations. Pinagpawisan ako. About sa pagsuko ay i-screenshot na rin dito sa account para wala nang explanation. Kung ano yun nandito ay dapat yan po ang masunod. Okay? Ang tamang sagot, stop, ay inuna, pero dapat may ing. Inuna ni Pastor Gibuloy na makipag-negotiate sa militar para sa kanyang pagsuko. Or in English, mayroon tayong translation na priority guys, priority, ayun, inuunang or priority sa kanyang translation. Ayan, priority in English. Mas priority ni Pastor Apollo Gibuloy na sumuko sa militar kaysa sa PNP sa pamamagitan ni Davao del Norte. Tama ba? Davao del Norte. Kano natin yung nagfacilitate ba? One Mindanao. Si Davao del Norte Edwin Chubahi ba yan? Congratulations sa iyo, Sir Edwin. Dahil sa iyo ay nagkaroon ng peaceful. Yan po si Gobernador. Dahil kay Gobernador ay yan po si Gobernador. Nagkaroon na ang init. Naarawan ako. Dahil kay Gobernador ay nagkaroon ng peaceful na tawag dito ay
o naging successful yung nangyaring pagsuko ni Apollo Gibuloy dahil po kay Sir Government Health, sabi to, Gov Health Bridge KOGC AFP for Gibuloy surrender. Ayan o. I-credit natin sa kanya. Ayan, yan po yung ating pasalamatan, ano? Diba? Si Sir, sana tumakbo kang senador. Kasi pag napakinggan niyo po yung interview kanina, pati mga NPE pala, maraming sumusuko sa kanyang mga NPE. Ibig sabihin to, good job. Mapagkakatiwalaan ito si Sir, di ba? Yung Davao del Norte Governor Edwin, Sir. Salute to you. Salute kami sa iyo. Saludo. Yan, sa kami, saludo. At palakpakan. Sana sa inyo guys, priority ang tamang sagot sa English. O inuulang, dapat inuulang ang tamang sagot. Yan sa Tagalog, ilang letra to? 8 letters. Okay? Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Good morning. Ayan, ang oras ay 7:30 na i-upload ko na agad. Bye-bye.